ang bagong pinakamalalakas na mga karakter sa series na ang S-Class ranking heroes ng Neo Heroes at ang proyekto na ilulunsad upang gawing isang perfect hero si Saitama. It is the updated Weeb at kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring mo na ang bell button. No, kung isa kang regular na visitor ng ating channel, maaaring maitanong mo kung bakit wala tayong gaanong uploads tungkol sa One Punch Man chapters. The only reason is that lately ang mga chapters na lumalabas sa official manga ay nagawa na natin ng review based sa webcomic. Kaya magiging magkapareho lang ang kwento at ayaw ko namang magkaroon ng redundancy ang ating ina-upload na content. But long story short, just for the sake na magkaroon tayo ng connection sa previous chapter, challenge ni Atomic Samurai si King wherein sa sobrang pag-overthink nitong si Atomic Samurai at sa sobrang taas ng expectation niya kay King ay nakapag-create siya ng isang senaryo na hindi naman talaga nangyari as if talagang napakalakas ni King kahit wala naman siya ginampanan. But anyways, kung gusto mo ng mas detalyadong version ng chapter na yon, you can watch our webcomic chapter review na ang King versus Atomic Samurai. Although iba ang art nun dahil based ngayon sa webcomic, still walang pinagkaiba ang kwento nun. Pero wag na nating pahabain pa, mag-proceed na tayo sa chapter at hand which is One Punch Man chapter 190. First off, makita natin sa cover page na ang title ng chapter ay Scheme. Scheme dahil malalaman natin dito kung anong binabalak ng mga karakter sa kwento na magte-take place sa chapter na to. Wibang in the previous chapter, naalaman and na-figure out na nga ni Child Emperor ang tungkol sa dark side ng Hero Association wherein meron ngang hero gambling, meron silang mga tinatagong transactions gamit ang mga monsters na dapat ay hindi nila ginagawa. Because of this, nagsilbi yung inspiration dito kay Child Emperor para masurpas hindi lamang ang S-Class ranking hero, hindi lamang si Dr. Bufoy kung hindi ang buong Hero Association para siya na rin mismo ang makapagbago ng sistema. And in here, we also get to see na parang may binubuong bagong machine, bagong robot or what specific object itong si Child Emperor. It is not specified here as of the moment pero surely magiging itong isang special weapon na magagamit ni Child Emperor at some point. And then all of a sudden bigla siyang kinontak ni Zombie Man habang inaakit itong si Child Emperor para magkaroon ng konting conversation. Maaring meron silang specific topic na pinag-usapan beforehand na hindi naman nabanggit dito pero sa pagkikita nila, it seemed as though para bang may nilileak na information itong si Zombie Man kay Child Emperor as if para siyang isang informant nitong si Child Emperor dahil alam naman natin na mas nakakataas ang intellect nitong si Child Emperor and wala lamang siyang sapat na manpower para i-conduct ang investigations. Hence the reason kung bakit kinakailangan nga niya itong si Mr. Zombie Man. However, all throughout the conversation, nakinig naman itong si Child Emperor pero napipiko na siya at nagagalit nang dahil sa patuloy na pagtawag sa kanya ni Zombie Man ng Child Emperor. Now this will be very confusing for you guys kahit ako nang hindi ko pa natatapos basahin ang buong chapter na to. Naguluhan ako kung bakit magagalit si Child Emperor dito kay Zombie Man ngayong pangalan naman talaga niya ang Child Emperor. But here you go guys, check this out for yourself. Alam ko namang napakasimple nito at maiintindihan nyo ito, hindi ko na kailangang i-explain ito sa inyo. This was a chapter note sa huling parte ng chapter na nagsisilbing para bang explanation sa mga bagay-bagay na hindi gaanong nabigyan ng details all throughout the chapter context. Then we get to see na tumatakbo na si Child Emperor sa sobrang pagkapiko niya kay Zombie Man habang tinatawag naman siya ni Zombie Man sa kanyang tunay na pangalan na Isamu. And since tinakbuhan na nga ni Child Emperor and iniwanan niya na itong si Zombie Man, hindi na siya nagkaroon ng chance ay open up ang iba pang agendas na hindi pa nila napag-uusapan. Kaya i-message niya na lamang ito kay Child Emperor habang sinasabing pinaplano niyang baguhin din ang sistema and at some point gusto niyang i-break din ang kanyang sariling limiter. Also for the sake of Child Emperor para hindi lamang si Child Emperor ang sumasalo ng burden. And then magkakaroon ng diversion sa settings, makakarating tayo ngayon sa isang takoyaki shop wherein ang nagbabantay at ang nagsaserve ay isang monster. Makita natin dito na nagtataka ang mga bata at hindi sila makapaniwala na isang babae daw na nakasuot ng napaka-weird na costume ang nagsaserve sa takoyaki shop. But then it was revealed na isang literal na monster pala ito at hindi isang taong nakasuot lamang ng costume. Ito pala ay ang Mosquito Girl na nakita natin sa animated part na ng series. So it seems nakasurvive si Mosquito Girl matapos siyang sampalin ni Saitama although nakita natin sa parteng yon ng kwento na parabang nadurog at nangalat ng dugo niya sa mga building, maaring yun lamang yung blood sac na nasa likod niya and hindi ang kanyang literal na katawan.
Now that was very amazing. Makita natin dito ang napaka-solid na art style para sa kanya, and you know what I mean when I say that. And although napaka-cute dito ni Mosquito Girl, nandito pa rin ang kanyang monster instinct na gusto niyang kainin ng mga bata, kaya biglang dumating dito ang isa pang monster na nagmumula sa House of Evolution na honestly nalimutan ko na ang pangalan, pero alam kong alam nyo kung sino ang monster na to, and napaka-familiar nito kung talagang nanonood kayo ng One Punch Man. Biglang tinusok ng monster na ito ang isang napakalaking injection sa may parteng puwet nito si Mosquito Girl para magbigay sa kanya ng enough na blood so that hindi siya magutom at mag-go out of control. And then here is a panel wherein na-feature ang buong body or ang full body design nitong si Mosquito Girl. Napaka-solid, di ba? And then it was later revealed also na ang takoyaki shop na ito na pinangalanan nilang House of Takoyaki ay ang tinitirahan na pala ngayon ni Dr. Genos na ang may-ari ng House of Evolution. In this very instance, biglang dumating itong si Zombie Man para kausapin itong si Dr. Genos. Dito niya na in-explain na may nakilala siyang isang karakter na nakapag-break na ng limiter. Nabanggit niya na itong si Saitama ay tinalo ang monster or ang awakened version nitong Sigaro within just one punch. Ngayon, alam kong magtataka kayo dahil alam naman nating walang nakapansin and walang nakaperceive na si Saitama talaga ang tumalo sa monster or ang awakened Garo. Pero maaring dahil nga sa binigyan na siya ng statement beforehand ditong si Dr. Genos that there has been a certain someone na nakapag-break na ng kanyang limiter, maaring yun ang naging pinaka-foundation ng idea nitong si Zombie Man na si Saitama talaga ang tumalo dito kay awakened Garo. And because of that, gusto din niyang tulungan siya nitong si Dr. Genos na i-break ang kanyang sariling limiter. Hindi naman kumontra si Dr. Genos, and instead sinabi niyang bumaba sila sa basement ng House of Takoyaki dahil merong certain something na nasa ilalim ng lugar na yon na makakatulong kay Zombie Man. But that remained as a cliffhanger, and then nagkaroon na naman ng diversion sa setting ng kwento. Makakarating na tayo sa isang perspective wherein na-feature naman itong si Child Emperor na nagbago na ng kanyang sariling outfit. And then later on the pages, may kita natin na sinundo na siya ng isang service na nagmumula sa Neo Heroes. It only means one thing, lilipat na itong si Child Emperor mula sa Heroes Association papunta sa Neo Heroes. So this might have been his plan all along na ang paraan para masurpass at mabago niya ang sistema ay ang lumipat ng organisasyon. Therefore, walang magiging hindrance and walang mag-hold back sa kanya. Ang dahil dito ng problema na ang table of executives ng Heroes Association nang dahil na nga sa pag-deplete ng number of heroes and especially ang napaka-overwhelming na loss ng pag-alis nitong si Child Emperor mula sa registry ng heroes. But biglang sumingit dito itong si Amay Mask, and we can see na iba na naman ang itsura nito, and naisip agad ng isa sa mga executives na nagpa-plastic surgery na naman si Amay Mask. Dito ini-reveal na talagang pinagplanuhan nitong si Child Emperor ang paglipat niya sa Neo Heroes. Dahil bago pa daw ito lumipat, nasabi ni Amay Mask na nag-conduct ito ng napakaraming researches, napakaraming surveys sa kung ano ang kailangan para mag-improve pa ang Heroes Association at kung ano ang magagawa nila para ma-overcome ang present adversities sa loob ng organisasyon. Maaring gagamitin niya ang impormasyon na yon para ibigay sa Neo Heroes para mas lalo talaga nitong masurpass ang Heroes Association. And then because of these struggles nga na pinagdadaanan ng Heroes Association, sobrang laki na ng problema nila, kaya naisip nitong si Amay Mask na mag-create ng isang perfect hero. Magsisilbing image naman ng Heroes Association. Therefore, kung meron nga namang isang magsisilbing image ng organisasyon nila, despite having all those negativities, makakatulong yun para i-uplift ang kanilang moral. Ngayon, just from this, makita na natin kung gaano kataas ang pagtingin at ang pagtingala nitong si Amay Mask kay Saitama. We also get to see na within an advertisement mula sa Neo Heroes na i-feature itong si Child Emperor na nagpalit na ng kanyang hero name into Wild Emperor. As if binago lang niya ang unahang parte ng kanyang pangalan pero wala naman yung pinagkaiba. Babalikan natin ang konteksto or ang note na ibinigay ng narrator or ng editor ng translations para maintindihan nyo kung ano ang dahilan kung ba't ganun na lamang ginawa niyang translation sa kanyang pangalan. But proceed tayo, alam pala nitong si McCoy ang tungkol sa tunay na pagkatao ni Amay Mask. Ngayon alam naman nating isang monster itong si Amay Mask pero hindi pa yun nababanggit dito sa official manga chapters, pero hindi na natin kailangang pagtaguan pa yun dahil marireveal naman yun at some point or sooner. And may napakaitim na plano pala itong si McCoy, hindi lamang katulad ng paglipat sa Neo Heroes kung hindi mas dark pa. Nabanggit dito na ibibigay niya ang lahat ng naipon niyang information sa loob ng Heroes Association and i-reveal din niya kung ano ang tunay na pagkatao nitong si Amay Mask.
And sa pamamagitan nun ay mareregain niya ang kanyang position as an executive maging sa paglipat niya sa Neo Heroes, and makakatulong din yon para i-hunt naman ng Neo Heroes itong si Amay Mask. Because being a monster, naturally kailangan talaga nilang patayin yon regardless of the reason, regardless of being a hero dahil nagpapanggap nga lang ito. May kita rin natin na may connection pala talaga itong si McCoy sa loob ng Neo Heroes. Isang napaka-mysterious na karakter na nagngangalang Mr. Ryumon. It looked as if pareho sila ng pag-uugali nitong si McCoy kaya nagkakasundo sila at gusto din niyang ilipat nitong si McCoy ang sistema ng hero gambling maging sa Neo Heroes para ipagpatuloy ang pag-generate nila ng income. And on the very last part ng chapter, may kita nating nafi-feature dito ang pinakamalalakas na heroes sa loob ng Neo Heroes. Ngayon, hindi na natin kailangan isipin kung ano ito. Maaaring ito yung kanilang S-Class or ang pinaka-top tier ng kanilang heroes. So surely, this will be a match-up para sa S-Class ranking heroes ng Heroes Association or even better. Dahil hindi naman bubuo ng bagong grupong Neo Heroes ng mga heroes na mas mahina pa sa mga heroes mula sa Heroes Association. And surely, hindi lamang ang limang ito ang kanilang pinakamalalakas na mga tauhan. Maaaring ito lamang limang ito ang present as of the moment. Maybe at some point ay magkatapat ang pinakamalalakas sa Heroes Association at ang pinakamalalakas din sa Neo Heroes. But sadly, that is where the chapter ends. Let me guys know what you think about the chapter sa comment section below. And huwag nyo din kalimutang mag-iwan ng like, mag-subscribe at i-ring ang bell button. It is the updated Weeb and I'll see you on the next one.